Buong suporta tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalakas sa puwersa ng Philippine Marine Corps. Kasabay nito o ito ng pagkilala sa mahalagang gampanin nito pagdating sa depensa ng bansa, gayon din sa pagresponde sa panahon ng sakuna. May balitang pambansa si Kenneth Pasyente ng PTV. Sa pagdiriwang ng ika-74 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Marine Corps, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng naturang puwersa, lalo na sa pagdepensa ng bansa. Gayon din ang kanilang papel sa pagprotekta sa taong bayan, pagsulong sa kapayapaan at pagtatanggol sa sovereignty ng Pilipinas. Your unwavering commitment to duty, whether on land or on sea, has been instrumental in shaping the security landscape that we continue to build on today. Your contributions not only ensured our safety, but have also reinforced the very foundation of our shared future. Batid daw ng Pangulo ang bigat ng responsibilidad ng pagiging Marine Corps, lalo na't siya mismo ay sumailalim sa training noon. Malaking asset daw ang Marine Corps sa layunin ng pamahalaan na tugunan ng insurgency. Gayon din ang kanilang papel sa panahon ng sakuna. When disaster and calamity strike, you also stand ready to bring swift relief and critical aid to our people. In these crucial moments, the Marine Corps steps forward to help us recover, striving to reduce the devastating impact of natural disasters on our communities. We recognize that the challenges you face now are growing more and more difficult. To defend our islands, to secure our shores, protect our people across the archipelago, each one of these is a pivotal task. Bilang espesyalisadong puwersa para sa depensa lalo na sa mga baybayin ng bansa, muling iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pangako ng pamahalaan na suporta sa pagpapalakas pa ng organisasyon sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. We are committed to building a stronger and more comprehensive defense posture by investing in modern infrastructure, upgrading facilities that will boost your operations. We will continue to prioritize modernization, ensuring that your defense capabilities align with our nation's strategic needs. Pinangunahan din ng Chief Executive ang pagkilala sa 8 individual sa kanilang natatanging kahusayan sa PMC. Tiniyak naman ng Pangulo ang mas ligtas na mga kalsada para sa mga Pilipino. Kasunod yan ang courtesy call sa kanya ni UN Secretary General Special Envoy for Road Safety, Jean Todd sa Malacanang. Napag-usapan ng dalawa ang pagpapalakas pa ng road safety sa bansa na nakaangkla sa 2021-2030 Decade of Action for Road Safety Goals. Giit ng Pangulo na ang mga lansangan ay ginawa para magtugtong sa bawat Pilipino. Dadalo rin daw ang bansa sa Global Dialogue sa Ministerial Conference sa Morocco. Ayon pa sa Pangulo, malaking bagay ang pagbisita ng UN official dahil na rin sa safety concerns pagdating sa milyon-milyong Pilipino na gumagamit ng motorsiklo, kung saan na itatala ang mataas na porsyento ng aksidente sa mga ito, bagay na dapat tugunan ayon sa Pangulo. Pumayag ang Pangulo sa mungkahin nito na bumuo ng task force na makikipagtulungan sa UN para isulong ang road safety. Hiningi rin ng Pangulo ang tulong ng private sector sa rekomendasyon ni Todd na mas paigtingin pa ang pag-produce ng durable helmets para sa riders. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.